Hindi naman ito sinasamba ko ang Diyos eh. Eh kung hindi talaga pinasamba mo, ang Diyos talaga, ba't inilalagay mo pa sa harap mo yan? Ba't kailangan mo ilagay? Eh bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo nga sa 5:7 ng Deuteronomio. Napakaliwanag niyan eh. Anong paliwanag ang kailangan dyan? Iisip ka pa ba niyan o kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginein mo? Kahit ano pa sabihin mo, eh hindi naman sila ang pinananalanginan ko eh. Eh kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? At ka lumuluhod sa kanila? Ano bang klaseng filosofya yon? Eh kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun eh. Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa espiritu. Pag espiritu, walang kahit anumang materya. Pakinggan mo 4:23 ng Juan. De walang ribulto. Espiritu yun eh. Meron ba ribulto yung espiritu? Napakatapos luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa. Tapos sasabihin mo nga, hindi ko sinasamba yun. Hindi mo sinasamba, hinahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ginagalang ko lang palusot lang yon. O sige, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O ginagalang mo ba retrato ng tatay mo at nanay mo? Oo. Nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Yung si Pedro nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio Pinagbawalan siya ni Pedro Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. Mismo nga yung anghel Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. Kaya kung halimbawa si Maria buhay, hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sino. Ang Deuteronomy 5:7 ay diyan patungkol sa mga representasyon o mga imahe, patungkol yan sa mga idols o Diyos-Diyosan. Klarado dyan na ang binawol ay yung ginagawang idols o gods. Huwag kayong mga hapokrito, ang binawol na mga imahe ay yung mga walang kaugnayan sa pananampalataya sa Diyos, Jesus, lalo na yung mga imaheng may mga kahalintulad sa mga nasaad sa Bible na ginagawang idols o mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong mga hapokrito, kayo rin ay may mga imahe o mga rebulto, o mga relics, na ang iba sa inyo lumuluhod sa mga harap noon. Ang binabawal ay yung mga imaheng tinuturing na Diyos. Ang paglagay ng representasyon o imahe sa harap nino man ay di nangangahulugan pagturing na Diyos. Natural representasyon yan, pagsasaala-ala, alangan naman sa likod mo ilagay. Yung kaban ng tipan na may dalawang kerubin, lagi nasa harapan ng mga Israelita yun, natural pag nananalangin din sila, nasa harapan nila yun, alangan naman tatalikod pa sila roon, di naman bobo ang Diyos, at alam niya ang puso't isipan ng tao. Klarado ang pagkakahayag sa Deuteronomy 5:7-9 ang tinutukoy ay yung mga imaheng linuluhuran, at naitukoy rin kung anong sistema ang pagluluhod na bawal, ay kung sasambahin, ang salitang, or, don't worship them, sa Deuteronomy 5:9 ay pagkaklaro o kahulugan ng salitang, huwag nyo silang yoyokuran. May katangahan sa opinyon ni Eli Soriano, ibig sabihin kung di ang rebulto ang pinanalanginan, di rin sila ang niluluhuran. Tulad din sa mga Israelita, kung nasa harapan nila ang kaban ng tipan na may dalawang kerubin ang nananalangin sila sa Diyos. Ibig sabihin di rin ang kerubin ang pinanalanginan nila. Ginawa ni Eli Soriano ang John 4:23 bilang patunay sa paliwanag niya, sa banal na spirito at kay Jesus naman talaga dapat sumamba. Wala naman pagsasalungat yan sa mga representasyon o mga imahe. Yung Diyos nga pinatingala pa sa rebeltong ahas yung mga Israelita para gumaling. Natural kung hangad nino man gumaling, ang pagtingala nila ay may kaakibat na pananampalataya o pananalangin, at di porket nakatingala sila sa rebeltong ahas ay yung ahas na ang pinanalanginan o sinasamba. Ang tugon kay Eli Soriano, kung bawal bakit nagpagawa ang Diyos ng mga rebulto? Sabi niya, iniutos yun daw ng Diyos kasi. Bakit yung mga imahe at mga rebeltong ginawa ni Solomon sa palibot ng Temple of God di naman iniutos ng Diyos? Bakit nagalak pa ang Diyos sa Temple of God na puno ng mga imahe at o mga rebulto? Sabi ni Soriano, sambahin ang Ama sa Spirito o banal na Spirito at katotohanan. Ito ay ukol sa nag-iisang Diyos.
bakit ayaw maniwala ni L.A. Soriano na ang banal na spirito at ang katotohanan o si Jesus ay iisang Diyos? Napatungkol sa banal na Trinidad, sabi ni Jesus, worship God in spirit and truth, hindi worship God in spirit and in truth. Wrong translation ito, kasi ibig sabihin ni Jesus, sambahin ang nag-iisang Diyos sa banal na spirito at katotohanan. Ang katotohanan dito ay di pumapatungkol sa abstract noun, kundi proper noun, na si Jesus nga. Sabi ni Jesus, I am the truth, nakasaad sa John 4 verse 23, na sambahin ang Ama, ito'y pumapatungkol sa iisang Diyos o Creator. Kasi sabi ni Jesus iisa lang ang Ama o origin, ngayon tinutukoy dito ni Jesus na ang Ama ay sasambahin sa banal na spirito at katotohanan. Jesus, bakit ayaw ng mga sekta maniwala na ang Ama, Anak at banal na spirito ay iisang Diyos lang? Magkagayon mayroon silang tatlong magkakaibang Diyos. Puno si Soriano ng haka-haka. Ang bulaklak ay simbolo ng pagmamahal. Di porket may pagmamahal ang pagsamba ay pagturing ng Diyos ang inaalayan ng bulaklak. Ang araw-araw na pagmamahal ay di masama. Kalooban ng Diyos yan, basta di malabag ang utos ni Jesus na make God first. Hindi lahat ng pagluhod ay pagturing ng Diyos. Ang Acts 20 verse 25, hindi patungkol sa pagsamba yan. Klarado dyan na lumuhod si Cornelius upang gumalang. Ngunit kahit sino, pag di mo alam ang dahilan ng pagluhod ay sasawayin mo. Kasi baka tinuturing ka ng Diyos. Tingnan nyo sa Old Testament, maraming matutuwid na lumuluhod sa kapwa matuwid o sa harap ng gate. Ang Apocalypse 22 verse 8 to 9, alam natin na alam ni Juan na iisa lang ang dapat sambahin, at alam ni Juan na ang Diyos ay nagsasakong anong anyo, anyong tao tulad sa anyo ni Jesus, o anyong angel, tulad sa kaanyuhan ni Gabriel. Marahil sa akala ni Juan ang angel na yun ay ang pagsasaan yung angel ng Diyos, kaya tulad ng pagsamba nila kay Jesus ay sa isip niya rin na sambahin ang angel na yan. Tingnan nyo ang kaestupidohan niya, sabi niya, ayaw niyang magkathang isip, pero saan kaya nakasulat na sa buong buhay ni Maria di pumayag na luhorin siya, sabi ni L.A. Soriano, si Jesus ang salita o tinig na naririnig sa lumang tipan. Kung bawal lumuhod sa mga matutuwid bakit di ni Jesus, word, sinita ang mga lumuhod sa mga lingkod ng Diyos.